Patayin natin. Distansya lang, distansya. Gusto na. Gusto na yung mga poste. Lalapit na lang yung pinili sa inyo. Ano muna kayo, ano? Layo muna kayo. Para makapagpanaw sila. Kaya dito kayo ha. Biraan nyo na yan. Usa na yan ha. Hanggang doon. Kakabot.
ba nun? Eh, yung malaki dapat. Naka-primer lang yan. Private lang yan. Takpat lang doon. Oo, dapat gano'n. Kasi yun, mawawala na siguro.
minutes. Dapat tayo 2 minutes. Maya-maya konti, palakarin muna natin si Mayor ng konti para may video tayo. Distansya muna. Distansya lang. Ang objective dito bago mag-tumato. Back to normal agad eh. Kaya talaga ito yung nangyayari ngayon. Pag-ising na bukas, talusuan ng bakas. Ano, Kuya Jay, may friend mo tayo. May pang-restore na tayo ng traffic light. Wala na. Yun, hindi yun.
po muna tayo. Ha? Ano na? Sige. Sige. Sabihin ko naman yun. Dito. Dito na tayo. Isang bang. Hindi. Ito yung camera. Ay, ito kalik. Wala pang tulog. Ako na ba? Kasama ko ba kayo dati? Wait lang. Morning, Garme. Mayor, sorry. So, 24 oras na. Parang Jamie said. At nagpapatrol. TV patrol. Mayor, sorry. Apo, Audio te, audio. Mayor, sorry, hindi po ito na-interview kasi kagabi po. Nakausap ko yung management ng hotel po doon. Ano po na pag-usapan nyo? Ano ba talaga nangyari? Well, una, tinanong ko
initial report lang naman yun. Pero napatunayan na ng bomb squad na wala naman pang materials. Clear kasi may mga sinasabi sa Facebook. Ito, kailangan lang clear kasi mayroon mga videos na kumakalo sa Facebook na mayroong dalawang may baril na pumasok doon. Yun daw yung nag-spark doon. Meron na bang information na binigay sa inyo ang Manila Police District regarding that? Ang pagulo sila. Wala na, kahit sino tanongin mo tao, sila ang magulo hindi ko. Ano na yun? Hindi sila kabahan. Kaya sila kumuha. So, ibig sabihin po, sa madaling sabi po, isa pong civilian at hindi po part ng police po yung may dalang bitbit na baril doon pagpasok sa loob ng hotel. Pagka mayroong ganitong deployment, bawal ang civilian ng police. Lahat uniformado. Protocol ng PNP. Yorme, galing Kaya kami pagka sa... civilian may baril, yun ang kandidatura na. Yorme, galing kami sa MPD. Andun ilan sa kaanak ng mga minority-edad na siyempre susunduin nila o gusto nila makita yung mga na-aresto nila o nahuli nila mga kaanak na ng gulo, no? Yung iba nakikiusap na walang pampiyansa, ano nga sabi nila na parang, Yorme, baka naman pwede natin gawin dito. Sino ba gumagamit ng stoplight? Di ba mga estudyante pumapalito? Mga tao. Mga ilaw. Kung naging mabuti silang magulang, dapat hindi nila pinabayaan yung minority na nilang anak. Lagi sa uli ang pagsisisi. Ako hindi naman nagkulang ng paalala. Paulit-ulit. Si Paulo na nga may sabi. Buti ko si Paulo, matalas ang memorya. 2 weeks ago pa ako nagpapaalala. Tapos yung biyernes, nagpaalala rin ako. Sabi ko nga sa'yo, doon sa mga rallyista, nagpapasalamat ako sa kanila na dumating sila, na sabi nila yung kanilang damdamin, tapos umalis sila, nilinis namin, kita nyo naman, yung Luneta, yung Top Avenue. Ito kasi, ang duda namin, ang initial report namin na merong nag-manipulate ng mga bata. Do we have an idea who, sir? Ang mga initial report, unconfirmed pa. Actually, Mayor, nakausap na po namin yung mga parents kanina. Ang sabi po, hindi pa daw po curfew hours yung 8 p.m. Hindi, And dito then- sila nahuli. Diba yun? Dito sila nahuli. Dito sa yung nag-a-arson kanina. 100 plus na sila. Yung i-confirm ko lamang po, kasi may mga sinunog po na mga motor. Is it sa mga kapulisan? Government property. City of Manila. Mga ilan po kaya yung mga motor? Isang motor na City of Manila naka-destino sa MPD. Tapos isang motor na privado pag-aari ng police. Ano po yung ikakaso po natin sa mga minors na... Lahat sila arson. We're looking at arson. Sumunod sila eh. How about the mga kapulisan po ng Maynila at iba pang mga region na pulis na nagpunta po dito na nagtamo po ng mga injuries? Yes, they're now in good condition. Salamat sa Diyos. So do you have figures on ilan yung mga pulis na 92. 92? Sorry, 70 plus. 70 plus, sir. Police officers ito na nasugatan. Alright. And then, Yung isa medyo grabe. paano Pero grabe, buhay sir? naman. Life threatening. Sinaksak nila eh. Sinaksak saan, sir? Buti hindi. So ano po yung pinagsaksak ay... Yung wasik ano na- nila, yung plug nila ng bungo. So ito, sir, yung mga parang one piece na flag na bungo. Diba? Hindi sila kilala. Hindi, sir, kasi kahapon, may mga nagrarally, may dalawang bandila. Either Pilipinas, isa sa baba, parang bungo yung ano. So yun yung, sir, flagpole. Pwede naman sila pakilala ngayon. Kasi sila leader nila. Yorme, kung side naman po ng mga rallyista, ano ba kayong reported sa inyo ng mga masyadong ano ngayon, kritikal na mga rallyista na Pwede in fairness sa mga releasa. Ito let's call a spade a spade. In fairness sa mga releasa, walang ganon.
ito lang mga tanong kasi ito na ayan kung bakit kinakailangan talaga ng pagsasayos. Kasi katulad na, hindi naman mga, kayo na lang tatanungin ko, yung mga nagsunog dyan, ang baboy ito nagsira, rallyista ba yun? Ang alam ko, rallyista talagang they will express themselves. Bisa nakakita tayo mga MPG. Pero there's an idea or thoughts and beliefs behind that. Pero ito yung mga nahuli natin na nanunod ng motor, nagagis ng molotov, anira ng private property. Kaya kagabi na-mention nyo, kabandi ng bayan yung gagastusin dito. Do we have an initial estimate of how much the damage was caused? Yan natin mamaya. Kwentahin natin. Palagay niyo millions ito. Ay, sigurado. Unang-una, mahal-mahal ng stoplight. Pangalawa, yung mga bakal na pangharang dyan para safety sa pagtawid. Tapos yung mga pinabuhi nila na yan. Tapos sir, info po kung ilan yung nahuli on the intensified curfew. Marami-rami. Yan, that's another story. That's a violation of curfew. MDSW na yun. Pero yung mga minor de edad na nahuli dito, kasama yun doon sa nagsunog. As of the last PR pala sir, nasa 72 pa lang. Ilan na po ngayon? Yung total na nahuli, both from 100 Ayala, plus na. over 100 na sir. Okay. Mga dayo eh. Taguig, nakita ko yung mga address eh. Taguig, Pasay, Parañaque, Caloocan, Quezon City. May may nag-organize eh. Naalam namin ngayon yung may mga balita kami, mga dating politiko, Filipino-Chinese, may isa naman lawyer. Ayan yung mga binabantayan namin yan. So kanilang gusto lang gawin, yung isang protesta, Panggulo. Mistake of buhay. Mapayapa naman yung mga rallyista. Malimpuyo lang ang damdamin nila, pero wala naman ng basag. But anyway, I'm happy to report to you, passable na yung recto. Pati yung mga nagmumotor, ay ligtas na rin sa mga bubog, graba, buhangin. Makadadaan silang ligtas. So kanina, mga pag-alas 12 pasado, madaling araw. So pinagpahinga lang namin saglit yung iba. And now we are resuming our fixing. Siyempre, deserve ng taong bayan ang maliwalas na lugar. So, we'll do our best to fix what they have destroyed, to fix the mess na iniwan nila. Karapatan din ng ibang taong bayan, ng mas maraming taong bayan ang maliwalas. Kaya naman doon sa kagabi, no, bumibili kami ng pagkain ng mga pulis, may lumapit sa akin estudyante, nangangamba sila, sa dormitoryo sila rito. Sabi ko, pumanatag kayo. May nagpapakalat pa na pinapasok ng pulis yung dormitoryo. Nakadrugs yata yun, tamang hinala. Wag ko kayong papaniwala. Kung maraming namatay, di sana nakita na ng media. May nakita na ba kayo? Are you sure? Pare-pareho tayo nalaman na wala. Kasi maraming mga... ako, feeling ko kasi yung mga nagpo-post na sinusugod sila ng pulis, may namatay. Ito yung mga nanggulo. Natatakot ngayon. Defense mechanism na yun eh. Natatakot ngayon na sinisiyasat sila.
Kaya gumagawa ng kwento. Eh, nagkakalat kayo, nagbabiral sa mga chat group. Kaya Oo, mo, 30 daw namatay. Eh, wala pa naman tayo nakikita, di ba? So, I may be wrong. Pero pag may nabalitaan kayo, kwento nyo sa akin. Ayun yung Ayala Bridge, kamusta? Bubuksan na ba natin din yun? Oo, bukas. We will resume normal. Kaya lamang, gusto namin ibalik sa lalong madaling panahon sa kaayusan yung mga sinira, dunumihan. Sir, briefly, Kaya hindi mo na tayo titigil, although si Paulo nga, ako iba sa inyo, wala yung doon, para kasip nyo. Tapos pa kami ng 4:30 ng umaga, daling araw. 4:30 na rin. Hindi ka pa tutulog? Hindi pa sir. Huwag kang mag-alala. Bali walang tulog. Ang mahirap yung walang gising. Sir, briefly sa Bagyo at saka sa mga... Ayan. Yun na ba ang focus nyo ngayon? Siyempre, yung bagyo naman, natabayanan natin. Kaya nag na tayo ng klase. For now, ito tayo. Recto, mamaya Top Avenue. Pababoy din yung Top Avenue. Yung UDM, binaboy din nila. Pero eskwela nila, binaboy nila. Walang tamang pag-iisip. But anyway, nandiyan na yan. Mananagot ang dapat managot. Katulad ng sinisigaw nila. Dapat managot din yung mga taong gobyerno na talipandas. Pero dito, alam mo, you cannot resolve evil by doing evil things. Okay na? Thank you. Thank you, Mayor. Hey, Yorme. Nung mga hapon, di ba naglatag tayo ng national bank tayo. Pero okay na. Pero yung siguro wala sila pang bantay. Ayan. Sino ba ganun? Normal lang ito. Malinis. Puro bumo. Kawawa yung magbumo to. Wala ka rin tulog. Sige. Eh, malinis ang agad. Mamaya umaga yung gusto naman tayo. Baka may makita na naman tayo. Ngayong Monday. Walang pasok. Yung iba pang dependenya sa Batam. Unahin ko lang po. Tapos. Kung kayo lunas, nagpupuntahan nyo rin yun. Oo. Kasi pero yung sityo napitirahan. Mga
Okay lang. Kaya, pa-vlogger ah. So 9.5. 9.5? Ano ba yung point 5? Kaya